wobbly legs at numb hands sa mga senior, mga dahilan at solusyon. Mga ka-senior, napapansin niyo ba na madalas nanghihina o nanginginig ang inyong mga paa? O kaya'y namamanhid ang inyong mga kamay? Huwag itong baliwalain dahil maaring senyalis ito ng problema sa dugo, ugat o nerves. Sa unang tingin ay parang simpleng sintomas lamang ito, pero napakahalaga na bigyan natin ito ng atensyon kasi posibleng senyalis ito ng mga kondisyon na dapat maagapan. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit nangyayari ito at syempre, ang mga paraan kung paano ito maiiwasan o mababawasan. Unang dahilan, mahinang daloy ng dugo o poor circulation. Kapag barado ang ugat o mataas ang kolesterol, hindi sapat ang dugo at oxygen na nakakarating sa kamay at paa. Kaya mabilis itong manghina at manhid. Pangalawang dahilan, nerve compression o naiipit na ugat. Madalas itong dulot ng arthritis, slip disc o carpal tunnel syndrome. Kapag naiipit ang ugat, nagdudulot ito ng pamamanhid at pananakit. Pangatlong dahilan, muscle weakness o panghihina ng kalamnan. Natural na humihina ang ating muscles habang tumatanda, lalo na kung kulang sa ehersisyo. Pang-apat na dahilan, vitamin deficiency. Ang kakulangan sa vitamin B12, vitamin D at calcium ay nakakaapekto sa lakas ng nerves, muscles at buto. Panglimang dahilan, peripheral neuropathy. Karaniwan itong komplikasyon ng diabetes. Kapag hindi kontrolado ang blood sugar, unti-unting nasisira ang nerves at nagdudulot ng pamamanhid sa paa at kamay. Pang-anim na dahilan, mga side effect ng gamot. May ilang maintenance medicines na maaaring magdulot ng pamamanhid o panghihina bilang side effect. Ngayon, punta naman tayo sa mga solusyon na pwede nating gawin araw-araw. Una, regular na pagpapatingin. Kung madalas nararanasan ng panghihina o pamamanhid, magpatingin agad para ma-detect at maagapan ang posibleng problema. Pangalawa, regular na ehersisyo. Ang simpleng paglalakad araw-araw ay nakakatulong para gumanda ang circulation. Dagdagan pa ng stretching at light resistance training para mas lumakas ang muscles. Pangatlo, specific exercises. Para sa paa, gawin ang calf raises at ankle rotations. Para sa kamay, finger stretches at stress ball exercises. Pangapat, balanced diet. Kumain ng pagkaing mayaman sa vitamin B12 tulad ng itlog, isda at dairy products. Kumain din ng calcium at vitamin D sources gaya ng gatas, yogurt, malunggay at isda. Panglima, vitamins at supplements. Makakatulong ang B12, vitamin D, calcium at magnesium pero siguraduhin kumonsulta muna bago uminom. Pang-anim, iwasan ang paninigarilyo at labis na alak. Ang yosi at alak ay parehong nakakasira sa nerves at circulation. Pangpito, tamang postura at pag-upo. Huwag manatiling nakaupo ng matagal. Tumayo at mag-unat kada 30 minuto. Pangwalo, warm compress at masahe. Kapag naninigas ang kamay at paa, makakatulong ang init at banayad na masahe para ma-relax ang muscles at gumanda ang daloy ng dugo. Pangsyam, gumamit ng tamang suporta. Para sa paa, magsuot ng sapatos na may magandang cushioning at suporta sa talampakan. Para sa kamay, gumamit ng wrist support kung madalas gamitin sa trabaho o cellphone. Pang-10, sapat na tubig at tamang pahinga. Ang dehydration ay nakakaapekto rin sa circulation at nerve health. Kaya't uminom ng 6 hanggang 8 baso ng tubig bawat araw, maliban kung may restriction ang inyong doktor. Mga ka-senior, tandaan natin, ang pamamanhid ng kamay at panghihina ng paa ay hindi dapat baliwalain. May dahilan kung bakit ito nangyayari at may magagawa tayo para maiwasan. Sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at tamang lifestyle, mas mapapanatili natin ang lakas at sigla
ng ating katawan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated kayo sa mga health tips para sa ating mga ka-senior. Hanggang sa muli, ingat po tayo lagi at God bless.